itong issue ng paglobo ng utang ng Pilipinas ng mahigit 17 trillion pesos at yan ay nakababahala. Bakit masyadong lumobo at umaabot na ng 17 trillion yung utang ng Pilipinas sa ngayong administrasyon sa loob lamang po ng kulang pang 3 taon na panunilbihan o panunungkulan ng kasalukuyang administrasyon? Wala naman pong naganap na malaking trahedya o sakuna sa Pilipinas na tulad po nung nangyari ng COVID-19 pandemic na nagkaroon talaga ng international crisis yan, buong mundo yan, yung problema na yan. At dyan lumobo ng konti yung utang ng Pilipinas nung panahon ni PRRD dahil kinakailangan talaga ng pera para ganun ay masagot yung pangangailangan ng bayan sa pagsugpo ng COVID-19 at pagsuporta po sa kabuhayan o buhay ng mga tao. Hindi lamang sa kanilang kalusugan pero yung pangangailangan nila ng pang-araw-araw dahil lockdown po ng mahaba. No? At ganyan din po yung mga nakaraang mga taon. Nagkaroon po tayo ng malakas na paglindol. Anong mga 1990s yan. Palapit na pong magtapos ng termino ni dating Presidente Cory Aquino. At sumabog din po yung Mount Pinatubo at apektado po yung buong Central Luzon at pati nga po yung probinsya ng Pangasinan. Ay ganyan po yung mga nangyaring mga malalaking mga sakuna. Kaya nagkaroon ng malaking mga utang ang Pilipinas. Pero ngayong administrasyon na ito, wala po tayong matandaan na malaking sakuna na nangyari sa Pilipinas. Maliban lamang po doon sa mga dumadaan taon-taon na bagyo dito sa ating bansa. Ano po? At yun nga, yung karamihan pong pera ng taong bayan napupunta po sa mga infrastruktura na wala pong katuturan, mga infrastruktura po na hindi nagbibigay ng karagdagang kita ang pamahalaan. Ang tanong ay, masama ba ang umutang? Hindi po masama ang umutang, mga kababayan. Pero dapat gamitin po yung utang na yan upang sa ganon ay may kapalit na pera yung umutang. So tulad ng Pilipinas, kung uutang tayo ng pera, gamitin yung pera na yan sa mga infrastruktura na magbibigay ng malaking tulong para magkaroon ng sapat na kita yung bansa. So tulad ng mga infrastrukturang magagandang mga tulay, magagandang mga highways, magagandang mga airports, seaports, subways, yan mga importanteng infrastruktura po yan. Kasi makakatulong po yan sa ekonomiya ng Pilipinas. O kaya yung uutangin naman ng bansa ay sasabak sa siguradong pagkakakitaan ng negosyo, no? Katulad ng pagdidrill ng langis o kaya pagkakaroon ng mga power plants para ganun ay magiging mura yung kuryente at kikita pa yung gobyerno. Ganyan yung mga dapat na gawin ng bansang Pilipinas. Pero pag uutang ka at ipapamigay mo bilang isang ayuda, na tulad nga po nung nangyari nitong magkasunod na 2 taon, lumawak po yung AKAP, yung AX at iba-iba pang mga ayuda, pinamudmod yung pera sa taong bayan dahil lamang sa politika ay hindi po maganda na tinatawag ng improper fiscal management. Umutang ka nga pero pinamigay mo naman o isinugal mo, walang kapalit po yun at hindi kumita yung pera. So ganyan po yung nangyari. At dahil po dyan, lumobo yung utang to 17 trillion pesos. Ano bang ibig sabihin ng 17 trillion pesos sa ating GDP? O yung gross domestic product. Anong ibig sabihin po ng gross domestic product? Yung gross domestic product po, yan po yung kabuuang kita ng bansa sa pamamagitan po ng mga buwis na inuobligang bayaran natin sa mga customs duties, mga taripa ng mga produktong nanggagaling sa ibang bansa pumapasok po dyan. At pati na rin po sa mga sweldo ng mga tao. Whether yung sweldo nilang yan ay galing sa private companies, galing yan sa government o kaya lahat po ng mga services na ginagawa ng mga tao. At yung GDP na yan, yan ang kabuuang kita ng national government. Yan din na kasama na rin po yung kabuuang kita ng mga local government units kasi malalaki rin po ang kinikita ng mga LGU natin, lalong-lalo na yung mga maunlad na lungsod tulad ng Quezon City, Makati, Manila, Cebu, Davao City. Yan, yung mga tapos dyan sa Metro Manila, halos lahat ng mga syudad po dyan, malalaki po ang kanilang makita. Umaabot po ng
trilyon o kaya daang-daang bilyon din po ang kita ng mga LGU na yan. So pag susuma-sumahin mo po lahat ang kinikita ng ating gobyerno, ang kinokolektang buwis ng national government, kinokolektang buwis ng mga LGU, lahat po ng kita ng lahat ng mga ahensya ng Pilipinas, pag pinagsama-sama mo yan, ay yan ang kabuuan nating gross domestic product. At pag sinama mo pa rin yung kinikita ng ating mga overseas Filipino workers, yung ating mga OFW na malaking-malaki, yan ay magiging gross national product. So yan po yung ibig sabihin po niyan. So kung ang utang natin ay 17 trillion, magkano naman po yung GDP natin, yung gross domestic product? Ayon sa datos na nakita natin, umaabot yung GDP o yung gross domestic product ng Pilipinas nasa mga about $430 billion. So that is as of 2024. So sa pesos po yan ay nasa mga 25-26 trillion pesos. 26 trillion pesos. Nasa 62%. 62%. Sumobra na po doon sa tinatawag na international threshold na 60% lamang dapat. Maximum o 60% financial management ng Pilipinas. Anong ibig sabihin po nito? Itong international threshold nito. Ito ang tinitignan po ng mga ibang bansa sa itsura po ng ekonomiya ng Pilipinas. Diyan po sa issue ng utang. Pag masyadong mataas po yung threshold o yung GDP ratio natin, more than 60%, ibig sabihin po nun, sa tingin po ng mga ibang bansa, ay hindi tama yung financial management or fiscal management ng ating bansa. At mahihirapan tayong makautang umuli sa ibang bansa. Tulad ng binanggit ko kanina, pag uutang po tayo sa ibang bansa, mas mababa po yung interest payment. Kaysa uutang tayo sa local banks, dyan po sa lokal na mga creditors. So, dahil mataas nga po yung debt to GDP ratio, more than 60%, mahihirapan ang Pilipinas na umutang sa ibang bansa. Mas marami pong mga kondisyones, marami pong mga oobligahin na gawin po natin bago tayo makautang. At dahil po dyan sa pagbibigay ng mga maraming mga kondisyones, namimiligro ang soberenya ng Pilipinas. Naalala ko nung araw kung gaano tayo, ginagawa ng IMF at saka World Bank sa atin. Kung paano nila tayo sakalin sa mga kondisyones na kanilang pinapataw bago tayo makautang o kaya para hindi tayo maparusahan. Hirap na hirap po tayo pag ganun. At ganyan po ang mangyayari. Pag mataas po ng debt to GDP ratio, mababa po yung capacity, financial capacity ng Pilipinas na umutang. So, pag uutang tayo sa ibang bansa, ito ay nangangahulugan na tayo ay papatawan ng maraming mga conditions at mahirapan po tayong makatupad po dyan. Pangalawa, yung mga foreign investors naman, tinitignan din po yan kung sila ba ay pupunta sa Pilipinas para maglagay ng mga puhunan ng kapital para magnegosyo po sila. Tinitignan din po yan. Kaya ito ang dahilan kung bakit, isa sa mga dahilan kung bakit yung mga foreign investors ay hindi sila maligaya o masaya at hindi po attractive yung Pilipinas na foreign investment destination dahil mataas yung debt to GDP ratio. Pangatlo, ang isang epekto po dyan ay kinakailangan ng Pilipinas na kumita, magkaroon ng additional income. Ay saan manggagaling po yung income ng gobyerno? Siyempre sa buwis, yan ang primary source ng pagkakakitaan ng bansa. Buwis. So magpapatong sila ng karagdagang buwis o magtataas sila ng karagdagang rate ng buwis. So tulad ng nangyari nung nakaraang mga buwan, ito binigay ito ng Department of Finance. Sinabi po yan ng Secretary of Finance na magtataas sila ng buwis, capital gains tax doon sa mga assets o kaya yung mga ari-arian ng mamamayang Pilipino na fixed asset hindi gumagalaw tulad ng punang deposito nyo sa bangko o kaya nilagay nyo sa mutual fund o kaya mga investment nyo sa mga bonds, etc. Ay tinas po yung capital gains tax to 20% kung hindi ako nagkakamali para makalikom ang Pilipinas o ang gobyerno nang aabot ng 300 billion additional revenue, sabi nila, hanggang 2030. So, yan po ang isang magiging epekto niyan. Additional higher taxes pag ganun po yung ating ratio ng utang kumpara po doon sa GDP.
Nababahala ngayon si Atty. Raul Lambino mga kababayan dito po sa utang ng Pilipinas na halos umaabot na po ng 17 trillion pesos at ito ay lampas na po sa international threshold na 60% debt to GDP ratio. Ang threshold mga kababayan na 60% debt to GDP ratio ay ang basihan ng ibang bansa sa mga bansang nangungutang at malaking epekto daw po ito mga kababayan dito sa ekonomiya ng Pilipinas at buhay ng mga Pilipino dahil po kung mangungutang ulit ang Pilipinas ay medyo mahirapan na at maraming kondisyon na po mga kababayan ang hihingiin at requirements. Meron pong dalawang utang mga kababayan ang Pilipinas, domestic at foreign debt mga kababayan. So dito po sa domestic debt mga kababayan ay ito po yung mga commercial financial institutions dito po sa Pilipinas. Ito po yung mga bangko at maging dito po sa Bangko Sentral ng Pilipinas at itong isa pang utang ng Pilipinas itong foreign debt na kung saan dito po nangungutang ang Pilipinas sa IMF International Monetary Fund, World Bank, Asian Development Bank at iba pang mga financial institution mga kabayan. At iginiit ni Atty. Raul Lambino na hindi naman masama ang mangutang pero dapat ito ay doon lamang sa tamang paraan at sa tamang paggagastusan. Hindi dapat gastusan yung mga project na prone sa mga corruption kagaya po ng flood control, yung mga kalsada na maayos na pero ginigiba at ayusin ulit, yung mga proyektong pang waiting shed at kung ano-ano pang yung mga soft projects na napaka-prone sa mga corruption. At paano natin ito babayaran mga kababayan itong napakalaking utang ay aasahan natin or inaasahan natin na talagang mag-i-impose na naman sila ng karagdagang taxes mga kababayan, karagdagang buhis para mas malaki ang makulikta nila mga kababayan at makapagbayad dito sa utang. At kapag nagtaas na po ang mga taxes ay asahan din po natin na magtaas din po lalo ang presyo ng mga bilihin at mga services mga kababayan. Kaya ito po yung asahan natin sa susunod na mga taon. At ginit din ni Atty. Lambino mga kababayan na halos lahat naman ng mga nagdaang presidente ng Pilipinas ay nagkakautang. Simula doon pa kay dating Pangulong Marcos Sr., kay dating Pangulong Corazon Aquino, kay dating Pangulong Ramos, kay dating Pangulong Estrada, hanggang kay former President Gloria Macapagal Arroyo, kay former President Noynoy Aquino, kay former President Rodrigo Roa Duterte, at ngayong kasalukuyan ni President Marcos Jr. mga kababayan. At ang utang na nadatnan mga kababayan ni dating Pangulong Noynoy Aquino ay 4.58 trillion as of June 2010 or end of June 2010. At nung pagkatapos ng kanyang termino mga kababayan noong June 2016 ay meron siyang iniwang utang na 5.95 trillion pesos. Ayan. At anong panahon naman ni PRRD nung katapusan ng June 2016 yung namanan niya na 5.95 trillion pesos hanggang sa kanyang pagtapos ng kanyang termino noong June 2022 ay meron po siyang 12.79 trillion mga kababayan na utang. So yun naman yung namana ni President Marcos na 12.79 trillion hanggang ngayong kasalukuyan mga kababayan na umaabot na po ng halos 17 trillion yung utang ng bansang Pilipinas. At matatandaan natin mga kababayan na sa panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, ang utang po ng Pilipinas ay 1.37 trillion mga kababayan. That is from 2010 hanggang 2016. At pagpasok naman ni Pangulong Duterte mga kababayan from 2016 hanggang 2022, nakautang po siya ng 6.84 trillion pesos. Ayan. At ngayong kasalukuyan naman sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. from 2022 hanggang 2025 mga kababayan ay umaabot na po ng halos 4 trillion ang nautang ni President Bongbong Marcos Jr. mga kababayan. At nung panahon ni Pangulong Duterte naman ay ang kalahati ng kanyang nautang ay para doon po sa pandemic. Ayan, matatandaan natin na ilang taon din po yung pandemic mga kababayan, ilang taon tayong nag-lockdown at yung kalahati noon ay napunta doon sa pandemic mga kababayan. At yung kabila naman ang natira ay para doon sa mga project niya, yung build project. At marami nga pong nagbatikos mga kabayan dito po sa current administration dahil wala nga daw po sila nakikitang mga malakihang proyekto na ginagawa ngayon ng gobyernong ni President Marcos Jr. Yung mga dating proyekto ni Pangulong Duterte na build ay hindi na po natuloy yung iba
yung project sa Mindanao Railway hindi na po natuloy, hindi na po napunduhan at iba pa. Kayan. So yung pinaka malaking proyekto nila ngayon mga kabayan, no, sa panahon ngayon ni President Marcos, itong mga pamimigay nila ng mga ayuda, yung mga AKAP, yung mga AIX, no, yung mga ayuda na wala namang kalamidad ay binibigyan po yung mga tao. Ayan, so yun po yung binabatikos ng ibang grupo mga kabayan. So ano pong opinion nyo mga kabayan dito po sa paglubo no, ng utang ng Pilipinas na halos 17 trillion na po at inaasahan daw po mga kabayan nga ni Atty. Raul Lambino na aabot pa daw ito sa 20 trillion pesos ang magiging utang ng Pilipinas sa katapusan ng kanyang termino sa 2028. At ano sa palagay nyo ang epekto dito sa ekonomiya ng Pilipinas at maging dito sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino mga kababayan? At asahan na ba natin na tataas na naman muli or gagawa ulit ng panibagong taxes, no, itong ating pamahalaan para mabayaran, makalikom ng pera mga kababayan na pambayad dito sa utang natin, maging dito sa domestic natin na utang at maging doon sa foreign na utang natin mga kababayan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.